Joanna Martinez. Thank you, Lindy. Good morning. Ang malimpayong magsigit, amen. Ako nalimpayin ko nga ari ka mo, kag nakita ko kamuliwat, ginawalkang ginagawa ng tagsa-tagsa. Amo niya ang last na Sunday siya. O salamat dito, ito ka nga akong bulyo para hindi ko mag-asad akong tutunan. Okay. Amo niya ang last na Sunday sa January. Okay. So, tungod nga may alam kita nga ginasunod nga gani series. Okay, so this will be the last na series naton. Our 4th Sunday. Okay, dali lang kay. Okay, so as a review, I would like to review ang aton nga series nga ginaobra. Ano man yung series natin sa buong January? It's First Things First. Okay, sige ka, liyo ko. And our last na lesson for our last na series for today is ordering your steps. Ordering your steps. Namin ginanong kay hindi na may gikanta sila nga ginatuluan kita sa Ginoo sa aton nga mga tikan. Okay. So first, just a review. Okay. Ordering your steps. First things first, letting God guide our life in 2026. Okay, so mula 2026, kaya masunod naman, 2027, lain na naman. Pero i-allow nato ng Ginoo nga i-order niya ang aton na steps. I would like to request everyone to stand once again. As we read Psalms 37 verse 23. Okay, let's read. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His ways. He delights in His way. Let's pray, Lord. I dedicate myself to you once again for your glory and for your honor. I pray that you will open our hearts. Lord, we want to make room for you. So namon nga hatagan ikaw sa room, sa among kabuhi, para na ikaw, Lord, ang mag-order sa among mga steps. Ikaw magatulo sa amon, ikaw maghatag sa amon direction. Salamat, Lord, sa mga katawan nimo, sa let your anointing flow through us, O God. We thank you, Lord. I commit myself to you. Gamita ako para sa imo kay mayan, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, as a review natin, let us remember briefly what God has led us. Okay? Week 1, we have seek first the kingdom. Tandaan niyo ang ipagtulo natin dari. Seek first the kingdom. Putting God first. Putting God in first place. Tandaan niyo itong jar na illustrate ko dari sa inyo. Na dapat una, because si Lord, masunod ang aton family, masunod ang aton ministry, masunod ang aton career. Kung sa baliktad to, pinaunatang career, naunatang ibang napuntang, mga opportunities naton, kaguligid si Lord. Okay, and week 2 naton is returning to our first love. That is restoring intimacy with God. Kaya hindi kita ma-direct ni Lord. Karon itutunan naton, hindi kita ma-direct ni Lord kung hindi siya first sa atong nga life, kag kung wala ma-restore ang atong nga intimacy sa iya. And week 3, which ginwari ni Pastor Jun sa Sunday, is building on the right foundation, grounding our lives on Christ. Kabalo ka mo kung grounded kita sa pulong sa Ginoo, hindi ka gidya ma-shake.
Grounded ka sa pulong sa Ginoo, bisan ano nga pagtilaw, bisan ano nga kinagamo, bisan ano nga mga troubles that will come along your way, hindi ka malingkang. Kaglas na manisubong ako ni-share sa inyo is ordering your steps, that is walking daily in God's direction. Sino sa inyo gusto na kung samtang galakat ikaw, balaan mo kung diin ka makanto? Kagi na ka mo lakat, hindi ka kabalo kung di ka makanto? Ha? Sino di sa inyo na kagi nga nagsugod ka sa imo bana, nagsugod ka sa imo asawa, nag-walk out ka, naglakad ka, pero hindi ka kabalo kung di ka makanto? Di ba? Makanto si Tita Claire? Tita Claire makarelate gid. Kagi ka, nakit ka, nag-walk out ka. Hindi na kusningan ka ni Malay, kinaakit ko. Nag-walk out ka, pero paglakad ni mo, hindi ka magkabalo kung hindi ka makanto. Di ko ba'y makanto ba'y? Direction. Kinanglan natin ang direction ni Lord. Okay. So, this is the flow of our spiritual life. And next God, you go. Ang flow sa atong spiritual life, okay? Amo ning una, no, ang priority naton. Dapat amo ini ang order sa aton nga life. Sino gusto nga maging unstoppable ka? Unstoppable ka, bisan sa ano mabutang. Okay, if you want to be unstoppable, dapat ang imong first priority si Lord. Next, ang imong intimacy. Next, imong foundation. Intimate ka kay Lord. Hindi lang ang first priority mo siya, pero dapat close ka kay Lord. Next, dapat strong imong foundation. And then, your direction. Because you cannot ask God to order your steps if He is not first. Hindi ka ganyan pwede ka pagkabal kay Lord. Lord, i-direct akong steps. Lord, tagay ko direction. Lord, tuluin ko. If love has not grown cold, if love has grown cold, and if the foundation is weak. So kung kabalo ka mo nga pwede nga, ari ka mo sa simbahan, pero mabugnaw ka na. Pwede nga kasimba ka, pero malayo ka na. Baliri, hindi ka kaambal sa Ginoo nga, Lord, i-direct akong steps. Kung wala ka nag-surrender sa imo life kay Jesus. Kung wala ka nag-surrender sa imo nga, kung di siya imo nga first priority. Okay. Number 1. Okay. Number 1, God orders steps for those who put Him first. Kinanglan diya galiya, kung gusto natin direction ni Lord, kinanglan siya gidya una sa ating life. So now remember ninyo ang in-share ko sa inyo last time. Psalm 37 verse 23 says, the steps of a good man are ordered by the Lord. Diba, bago sa inyo, ang ato na first priority si Lord. Si Lord, you put God first. You live right. Tandaan nyo? Tandaan nyo ako na outline? Put God first. You live right and trust God's provision. So kung gusto ni mo nga i-order ni Lord ang imo nga life, kung gusto ni mo nga tagaan ka ni Lord sa direction, kinanglan, you put Him first and then you live right. Live right. Kapalay mo kaluyong. Live right. Kung silingon, pagkabuhi ka sa tama. Una pa si Jesus, pagkabuhi ka sa tama, kagsalikan niyo mo siya. Matthew 6:33 says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking first the kingdom is not just a theme. Di lang niya tema, di lang niya theme. It is the starting point of guidance. Tandaan nyo na, putting God first is the starting point of guidance. Kung gusto niyo i-guide ka ni Lord, sino sa inyong prayer? May ka-pray nga, Lord, please i-guide man ko, Lord. Please i-guide man ako i-guide man ko sa akong mga desisyon. Kabalo ka po, di ka mo i-guide ni Lord, damo kita palpak ng mga desisyon. Sino sa inyo kaagi na rin nga,
Pao ang akong desisyon na puro lang yung palpakaw. Nga man, pasiway ka nag-seek direction ni Lord. God cannot order what is not surrendered. Hindi si Lord makatag direction kung wala mo kang surrender. Hindi si Lord katag direction sa imo unless mag-surrender or magsugot ka nga mag-upod sa iya linya. Hindi na sa katag sa imo direction. Kimamba si Lord nga, o sige, Joanna, pagliko sa wala. Pero hindi ko, wala ko yung nag-surrender sa nga ko. Mambal kayo, Lord, ay nga mamapawala ko, Lord, pwede ba patuulang ko? Dapat nakasurrender ka sa imo will kay Lord. When God is first, He becomes your leader. Kung first si Lord sa imo life, siya imo leader, not just your helper. Hindi ka masig, Lord, puligi ko, Lord, puligi ko, Lord, nandiri lang ko pala sa tuwo makato, pero puligi lang ko, Lord, ba ni Lord, dari ka sa wala. Pero galing ka pamilit ka, kay why kaya ang imo will, na wala na surrender kay Lord. Dari lang kayo, Lord, sa tuwo, puligi lang ko. Si Lord dapat leader, hindi siya helper. He directs decisions, not just blesses results. Ginatagaan kita sa Ginoo direction. Kabalo ka kung gusto ninyo nga maging successful, ang tanan mo ginaobra, dapat may direction din ka kay Lord. Dapat may iyalaw mo si Lord na mag-direct sa inyo. Sino di sa inyo ka-drive? Ako subong, wala na akong choice, mag-drive din ko. Subong ka-drive na ko everyday, ako na nag-drive. Basta kasugod na mo ni Doc JD, na dere lang ko danay asta sa ruhas, hindi ko pwede kalampas. Ambal ko sa iya gani, sili ko na, kasi makibot ka nga nanganar ako sa Iloilo. Ambal ko sa iya, kasi nga nangan pala makibot ka lang na, arin ako na, ay, sino drive sa imo, ma'am? Siyempre, ako lang. Ang kanya, no, gay danay, relax lang, hinay-hinay lang. Ang bago gani kay Sheila, Sheila, kulbaan ka mag-drive ko? Di ko kabalo kung doon tulong-tulong siya or nakapangamuyo na sa mag-drive ko. Kaya doon imposibles pala sa iya. Ang istorya, kung sabi ba, sige na kulbaan, nasa tapos ka kapot, sa di pala sa seatbelt, sa di ko seatbelt ka. Kapos sa di siya seatbelt, pala basi ko ka, okay ka na, basi na kulbaan na siya, wala lang sa gamba sa amon. Kung gina-request ni mo nga mag-drive, si Mark gina-request ko na siya permi mag-drive pa Iloilo. Kung gina-request ko si Mark mag-drive, tapos wala ko kasaling sa iya, nga gina-allow ko siya na mag-drive, sige ko magyapon sa iya nga, instead na siya ang maawin sa steering wheel, ako dami yung ginawin yapon sa steering wheel. Ano matabo? Ginainagaw ko na sa iya ang manibela nga, Mark, tarikat, tumar ko. Siyempre siya, ako ngimugin pa-drive gani, akong bala. Pastor Gambal na siya. Gambal ko na kung saan kong ka-drive, kaki ka kong mga bata, no? O nang bana ka-drive, ang mga asawa, backseat driver. Gambal na, hinainay lang, nang liko sa wala. Hina naman na magliko bala, doon na ako bala. Hindi mag-overtake, hindi mag-overtake. Grabe, ganun si Pastor, yan kang kinunitay kami sa muna mag-drive saya. Kay, nakulbaan ko yung lang ma-overtake siya, ma-overtake it siya. Oh, may double, ano ba lang? Double yellow lane ba lang? Kung sili ko sina, hindi na overtake, na-overtaking. Ay kung isa, mga lalaki may isog. Bisan pa lang may sugata, overtake lang overtake. Ah! Bisan blind curve. Bisan niya pala blind curve, niya pala maliko, kag ma-overtake. Kapal ginirangan na overtaking, hindi mo kita ang imo sugata. Okay lang, ay wala man sugata. Okay, wala sugata, subong. Ay buwas kung may sugata ka na, no? Diba? Kung gusto mo gali, sorry kid, kung gusto mo i-direct ni Lord ang imong steps, dapat i-surrender mo kay Lord ang steering wheel. Hindi ka din na inagaw mo pang steering wheel. Ay, karon niya, madireksyon niya si Martia, kay kinanglan,
Ay, libre na ta, wala isang sugata, kag hindi na sa overtaking. Ay, pinag-inawilan ko sabi, hindi mag-overtake, kaya na, ano ato? Kaya nagaway ka mo, actually, tutun lang, kaya nagaway kita sa steering wheel kay Lord. Kambat na kay Lord na, sige Lord, ikaw na bahala. Lord, na-surrender ko na sa imo, Lord, pero magamba si Lord na, pwede na na imong bisyo. Kung ginagaway mo mo ni Lord, Lord, pwede mga inang 2 battles na po gyapon, Lord, mag 2 battles na po, pwede eh. Ama ni Lord, hindi na. Sige, tapos, kunara ka na sa barkada, mga 5 battles na naman. Lord, pwede Lord, ama ni Lord, tama na, hindi na, pwede na. Hindi, Lord, mga tag 2 battles lang. Tag 1 battle lang, Lord. Pero ka mo, ginagaway ka mo ni Lord. Ginagaway ka mo ni Lord. Pero ama ni Lord, gusto mo man pala magnami mo life. Gusto mo man pala may direction mo life. Nagkainagaway ka mo gyapon ni Lord. So kung gusto mo kuno, natagaan ka, may ma-order ni Lord ang imo nga life. Ang balon mo si Lord, Lord, ikaw ang mauna. Ikaw ang mag-guide sa akong kabuhi. Kung si Lord atong guide, uy, ang steering wheel. O, akong driver, mabasla akong driver ha. Hindi ka na magreklamo kung maliko ko sa tuo o kamaliko ko sa wala. Kabalo ka mo, kaya inagaway ka mo sa ang mga mag-asawa, hindi ka mo mag-away kung ga-drive ang bana or ang asawa. Eh kung ga-away ka mo nga nag-drive, delikado. Ama kung nalipa, kung sabi ka-discuss kami pala ni Pastor, kung ka-drive siya, kinahipos ko na lang na. Kaya hindi ko gusto makikik siya or hindi ko gusto ma-distract siya. Kaya kung na mga drivers natin, ginadistract din mo, delikado na yan. Kapit pa kung motor, delikado pa gitya. Patumbagi ka mo yan. Ang priority ko na nato determines our direction. Priority determines direction. Kung priority mo si Lord, kag kung Lord mo gid siya, na siya ang marule sa imo nga life, it will determine your direction. Siya yan. Kabalo ka mo, mas maalam si Lord, mas mayan siya kung ano iya gusto, kung ano ang mas maayo para sa aton. Kita niyo itong priority. Meron ko, no? Na kung una si Lord, everything will just have its place. Number 2. Dasig lang niya, kunwali. Number 2, ordered steps follow from a life rooted in first love. Ang ordered steps ko no, nag-flow na sa life na rooted, founded, nagapanggamot o ba ma-edisin ng Josephine, nagapanggamot sa imo first love or sa imo intimacy kay Lord. Returning to your first love is not emotional, it is relational. You cannot hear God clearly if your relationship with Him is distant. Sino sa inyo ang may ara kang nga friend na closely ka mo, balaan mo ang bana gani, ang asawa, ikaw palang balana. Di bala? Balaan mo kung sinong galakat siya. Balaan mo gani kung sinong kapanuktok. Balaan mo kung di mo banang kapanuktok. Kag panuktok yan na iya, balaan mo kinaya kung ano na sa magpanuktok. Kag balaan mo man ang kusina sa iya sa lakyan. You cannot hear God clearly if your relationship with Him is distant. So kung malayo ang imo relasyon kay Lord, hindi ka makabati maayo sa iya. Kaya nga mati ka ka-recognize siya voice. Di ba? Kung hindi ka mo kilalahay, kung matawag sa telepono, sino ko sa inyo kaagi na may nanawag sa imo sa telepono nga friend mo, wala yan nag-register iya number sa imo nga telepono, pero kilala mo sa naman kilala mo sa ha? Makilala mo kay close ka mo. Pag
permi ka mong istorya. So kung permi ka mong istorya, familiar ka na sa iyang ang voice. Pero kung hindi ka mo close, hindi kaya kakilala siya, di mo. Pasensya nyo lang kung may masakit akong tutulan. So you cannot hear God clearly if your relationship with Him is distant. Kinanglan ki dyan mo nga mag-intimate the Lord. That is why, kina-emphasize natin na magbasa sa Bible. Praying every day, keeping yourself spiritually healthy. Nag-iinigawan pa mo pa sa ako. Okay. Okay. Saan mo na nga importante, hindi ka mabasa kita Bible. Kung kabasa ka Bible, the more na makilala mo si Jesus. I would like to read Matthew chapter 7, okay? Okay. Psalm 100. Hallelujah. John 6:35. Ang bali, Lord, I am the bread of life. And John 4:14, the water that I shall give him will become a fountain. So the Word of God is bread, and it sustains you. Prayer is living water, it refreshes you. Nangpulong sa Ginoo, mo niya itong pagkaon. Sino sa inyo nga wala ka mong kakaon per me? Si Jerlyn na kaway. Or nadayan ka per me? Kaya gamay siya. Ang mga palakaon, palaan maging na iya. Kaya kung palakaon kita iya, makita kita iya, di ba? Makita kita kay Ma'am Arlene. Di ba? May ebidensya. A hungry and dry believer will struggle to walk straight. Sino sa inyo ang gamay ng kaon, makadlagan kagyapon? Way ka nagkaon, may kakakaon na, makadlagan kay te. Hindi di ba Nash? So ang gutom gali na Christian, wala ka kaon, wala ka basa sa Bible, wala ka pangamuyo, kung silingon, maglakad ina palay-palay, dugang kadus mo. Naman, hindi kaya maka-walk straight. A healthy devotion produces clear direction. Kung healthy ang imo kuno devotion, nag-produce ini sa clear direction. Ako may gauge ko. Kung sobra ko ka-busy, nagasubok ko. Sino sa inyo kung busy ka, nagasubok ka mo? Ako kung busy ko, nagasubok ko. Pala ko na kung kasubok ko. Doon nasubuan ko pala. Pala ko na kung kasubok ko. Kaya ginampalan ako na sa Ginoo. Hey anak, ito masako ka na ho. Ito hindi ka na maka-take time sa ako, hindi ka naka-date sa ako na. Come away. Kato di danay. Kabalo ko mo kung masako ko, kag hindi ko ka-take time sa Ginoo, kasubok ko yan. Kag-gauge ko na nga mahipos ko danay, makato ko danay. Sa isang lugar, kung makabasa ko sa akong Bible, makapangamuyo ko, maka-istorya ko sa Ginoo. Kagdira ko makapamati sa iya. I-try nyo bala, worship pala kay Lord, basa bala Bible ka, magpangamuyo ka. Kay makabati ka sa iya direksyon. Makabati ka rin sa iya direksyon. Gambal ka na sa iya kung ano ang imo brown. Gambal ka na siya sa imo kung ano ang maayo ma o brown mo sa imo mga buhi. Kung i-nurture nato ng ato na relationship sa iya, nag-intimate kita. Sino sa inyo ang may best friend? Kung best friend mo, di ba, parang ka mong istorya? Kung may problema ka, di ba, sa iya kag istorya? Kung may problema ka, di ba, sa iya ka nag-chat? Amo na nga naging close ka mga duwa,
Tungod nga kamo permi ang istoryanay. Paano ka maging malapit kay Lord kung may kagabasa siya? Bayo mo ka mong istorya, bayo mo kagapangamuyo. That is why it is very important that you read the Word of God. Kinanglan naton ang intimacy kay Lord. Kinanglan naton maging close siya sa iya. If you want to hear the voice of the Lord. Number 3, the Word of God is your manual for life. Sino sa inyo kapakal cellphone pero wala ka mong gabasa manual? Tanan kita ay! Sino sa inyo nagbasa manual pagpakal mo cellphone? Alsa kamot? Alsa kamot? Ay! Very good! Sino na? Si Lloyd? Nagbasa ka niya, Lloyd, sa manual? Ha? Ano? Nakalon ka lang. Sino diri? Kay mabilib ko si mo. Nagbasa ka mo? Wala. Ikaw rin nagbasa ka ba ay? Pero may cellphone ka. Nagbakal ka cellphone. Ako gani, nabakal ko cellphone ko. Siling ko paano ko ni ba ma-maximize? Kabalong ka mo, may ara kita cellphone na kanami. Pero why na itong ma-maximize naman? Kaya why na itong ipasa ang manual? Hindi ka galing dira kabalo sa mga shortcut. Kabalo ka mo sa formero, hindi ko kabalo. May nagtudlo lang sa akin. Jo, amo ano yung ipangkuha mo na bala mga applications, ipangsukungon mo na bala. Kaya para nga imo battery, hindi makonsume tanan. Siya pa nagtudlo sa akin, kaya why kuya galing nagbasa manual. The Word of God is your manual for life. Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kabalo ka mo nga ang Bible, amo na ang aton guide. Amo na imong flashlight. Hello? Ang Bible, amo na imong flashlight. Para makita mo imo dalan, para mabalaan mo kung tama ang imong ginagyan or hindi. Basi kung kalog na pala imong mahulugan, galing pula pala nato na natagal importansya ang Bible. Sino may Bible sa inyo pero ginayabukan? Or sino sa inyo may Bible app sa inyo Bible na sa kamot? Kung wala ka pa Bible app sa imong cellphone, dapat mag-download ka sa Bible. I-notice nyo niyan, ang lamp ko no, nga ang word ni Lord is a lamp to my feet. Kung silikon, amo na siya, di ba ka flashlight ka? Pag nag-flashlight ka, amo na dahil ang pag-step din mo. Hindi ka mag-step kung wala flashlight, di ba? Hindi ka kakita kung madulong. It is a light to my path. Ang word of God is a light to my path. Amo na siyang katag sa imo direction. God does not always reveal the whole future. He reveals the next step through His Word. Kabalo ka mo, why ginatag sa Ginoo sa aton ang bilog nga picture, ang iya lang ginatag sa aton, ang gamay-gamay lang, kay one step at a time. Kinahanglan naton ma-learn na one step at a time. God does not always reveal the whole future. Huwag sa gambal ng Achilles, amo ni imo future. Na ang imo bata mangin ulo. Wala sa gambal, sila, di ba? Taga-pulong ka bata mo. Napagbalik si Pastor Achilles, so may basa yan. Napagbalik sa iya, hi, happy anniversary, kay kagapon ang anniversary nila, i-date mo na siya. Ang ba niya, oo, aga, pag i-date ko na sa, grabe, aga pa yung date. Advance na mo. Aray, Matthew chapter 7, gusto ko naman magatag sa emphasis din. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Applying the Word of God will keep you steady, strong, even in the midst of the storms of life. Next, okay. Next verse. Next balag ang akwan. Sige, pasaw talikdanan. Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man
who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Next. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Kabalo ka mo gali, kung nagabasa ka sa pulong sa Ginoo, the more na nagabasa ka sa pulong sa Ginoo, nagiging strong ang imo nga faith in Lord. Nagtawa ba lang? Kita niyo ng illustration? Kag ini nga tree, ginatawag nila nga hickory tree. Kay grabe sinagaling kadalog sa iya nga mga roots. Kabalo ka mo to, more you read the Bible, hindi lang nag-read sa Bible. Bagyan nyo to? Hindi lang na nag-read sa Bible, kundi gina-apply. Kaya wala pulos na gabasa ka Bible, pero wala ko kinatuman. Bisa no puso, ni mo basa ang Bible, kag wala ni mo hindi gina-apply sa imong life, hindi ka mag-grow, hindi ka maging strong. Pero kung gina-apply ni mo, ang ginabasa ni mo sa Bible, naging strong ka. Ang imo galing kamot, nagapadalo. Kagkaangay, kaangay ko na ikaw sa tao, ang imo nga balay, imo ipatindo sa bato. Magabot ang unos, magabot ang bagyo, hindi gid ka maano. Sino dari sa inyo, ang itilawan ka mo nagpalayo na kay Jesus? Waay no kaya, pa ka mo? May friend ka mo, may kilala ka mo? Nga man, nga madamo, nga mga tao, nga kung tilawan sila, nagapalayo sila sa Ginoo. Or, kung tilawan sila, nagalain nila batasan. Kay, wala nila i-practice kung ano ang ila nga na-learn sa Bible. So, ano pala sa Bible, love your enemies. Kung may ara kada kaaway, kagula ni mo ginaayuhan. Iwit ko nun natin sila sa aton na kayo. Kaya kung hindi natin pag-i-practice ang Word of God, wala pulos. Because wisdom is applied knowledge. Applying the Word of God will keep you steady and strong, even in the midst of storm. Kabalo ka mo ang prayer ko sa nadula si Pastor, pag-pray ko nga ako mga kabataan, hindi sila magsungkod kay Lord. Sino sa inyong intilawan ka mo masungkod na ka mo kay Lord? Kinistorya ko si JJ, nag-amal sa sang na-diagnose si daddy niya, nga nagmasakit si daddy niya bago ambal niya sa akon sa to, niya ga-drive sa akon, ambal niya, Mami, hindi ko maintindihan nga man masakit si daddy. So kung mas hindi maintindihan, kinadula si daddy niya. Ambal niya, sa tungan time pa lang sa na-diagnose pa lang si daddy, yung masakit sa 2016. Ambal niya, di ba lamang matutuman ka mo sa Ginoo? Di ba lamang mo lagi ka mo gani ka pahuway? Di ba lamang mo lagi ka mo gani naguntag alagan kay Lord? Di ba lamang matutuman ka mo kay Lord? Di nga man masakit si daddy. Ambal ko sa iya, siling mo masugod ka kay Lord. Siling niya, hindi ko magsugod, pero nugalain akong buon. May mga times kung tilawan kita sa Ginoo, galain mo buon. May mga times na daw mapalagyo ka na. May mga times na basig ko, masugod ka na kay Lord. Pero confounded ka sa pulong sa Ginoo. Hindi ka rin magsugod kay Lord. Naman ang niya, hindi ko magsugod kay Lord. Matugan isang nadula si Pastor, nag-post dyan din nga, hindi pa niya maintindihan na magindulog ko ni Lord si daddy niya. Pero man niya, I will trust the Lord.
Kay His ways are higher than our ways. His thoughts are wiser than our thoughts. Amo nang pulong sa Ginoo, kagin kapitan niya, kagin apply niya sa iya life. Amo na, nga bisan anong nga bagyo maabot sa aton life. Katindog man tagyapon. Kabalo ka mo nga magatindog mo kundi gyapon. Tungod sa pulong sa Ginoo, maginauyatan ko. Amo na nagahimo sa akong nga strong. Kung gusto ni mo nga strong ka, bisan anong nga pagtilaw, basa ang Bible. Kag-apply sa mo life. Kung gusto mo nga i-order ni Lord imo steps, you apply the Word of God. Kabalo ka mo mga ginikanan, gabal kita, Lord, grabe kita akong problema sa akong anak. Lord, grabe kita akong problema sa akong bana. Lord, grabe kita akong problema sa akong asawa. Lord, grabe kita akong problema sa akong nanay. Lord, grabe kita akong problema sa akong mga in-laws. Lord, damo kita akong problema sa mga tao sa akong palibot. Lord, damo kita akong problema sa akong mga co-workers, sa akong mga classmates, sa akong mga barkada, sa akong relatives. Damo kita akong problema, Lord. Hindi ko kabalo kung paano ng solusyon. Kabalo ka mo, masabi ng Bible, ara ng solusyon. Basahan yung Proverbs. Basahan yung Proverbs, kaya amo na ang book sa Bible nagkatag sa atong wisdom. Sa Proverbs, ara na ginambal kung paano kita magkabuhi. Dapat na ginambal kung paano ka mag-manage mo money. Paano ni mo i-manage ang imong kwarta? Ara sa Proverbs. Kaling hindi takabalo, kay wala takabasa. Actually, mamagpod ka, paano ni mo atubangon ng mga pagtilaw? Ara sa Bible. Basta Bible, wala problema na hindi mo kaya. Kaya ginatagan ka na kung problema. Kung may problema man, I will always give you a way out. Galing mo yung tagabasa. Kabalo ka mo sa una, sa na-discover ko, sa bagulang ko nakakilala kay Jesus. Nagi, adlo-adlo ako sa simbahan mo. Diputada ako mga Katoliko. Di naman ako, gusto ko lang magpalapit kay Lord. Abi ko, ako mag-choir ako to sa simbahan, sa katedral, makapalapit ako kay Lord, hindi gali. Basahay ang Bible, kay ara, dira, ang mga kamaturan. Sa muli, sa kakilala ko kay Jesus, kay basa akong Bible. Ara, gali niya, grabe, kamuraran ang matam. Ara, gali ang kamaturan. Ang ni Lord, nung ibasa gina ni Ma'am Arlene, ang Proverbs, hindi lang tayo mag-lean sa aton own understanding. Hindi lang tayo magsalig sa atong pag-intindi. Kung kaisa ko sa atong pag-intindi lang, pwede tayo magsala. Pero, kung i-base ni mo sa ginambas ang Bible, inabala, imo plano, na-linya, na-inline pala na sa ginambas ang Bible. Lord, makuhan ko bala, mapataya ko bala sa STL pala. Ama na, di bala, taga sa Ginoo direction. Tumayo man ito, tumayo kita, pataya ko guro ay. Pamakunta si Lord. Pamakunta si Lord. Tama bala na hindi? Ha? Ay, wala kang kasapat mo, ikaw kabalo? Tama hindi? Hindi. Kamay na yung kasapat, hindi yan. Guro ka pataya, ano mo ay, may kapataya na yan. Kataya mo, may kataya din? Ay, kataya sa loto. Ay, bakit may kataya din? Magkut ka mo. Magkut ang Bible, ara sa Proverbs. Ara sa Proverbs. He who gathers money little by little will make it grow. Ang sa Proverbs. Kapag ikaw, kakita ka sa bisan gamay-gamay lang, sige lang kasi ka gamay-gamay, it will grow. Hindi lang ang mga inchik pala, wala lang mga sekreto. Bisan gamay-gamay lang, pero sige-sige. Diba? Bisan sa likogan, paano ni bala maginansya ang mga inchik, ang ilang mga sulot, mga tagpiso. Ay, pila na napay kasinti mo sila ginansya, mga tag-50. Grabe, barato ilang mga baligya.
You need to apply the Word of God in your life. Amo na maghatag sa imong direction, pamakuton. Namian ko bala sila sa bracelet, bala na o, sa collar, bala nga WWJD. Sino sinang familiar sa inyo? Gusto ko na ganin, balko ganin kay itong JD, balko. Guro mo lang na aton, no brown nga, kay kapanugdog kami sa aton nga token para sa aton anniversary. Para na ma-remember ninyo. Gusto ko tanig the collar, bala nga WWJD. Kabalo ko nga muna ang sa lingon. WW, what would Jesus do? Pero kung may ara ka lang ang problema, pero sabi si Neo, sa eskwelahan, pinasay na sa leakage, pinasay na, ay, nabay, wala ko katuon din siya, walang ko katuon, bala na galing. Oh, what would Jesus do? Matchit ka, hindi. Amo na nga itong basis sa direksyon ni Lord. Intindihan nyo? Oh, ni Bay, mabaligya ako. Tapos, mabaligya ka sa tubol din. Hindi man ni Guru malain, Lord, di para ka kwarta. Kung ginaglang ko yung kwarta, ya Lord, di ma-compromise ka. Ang pamangkot, tama na hindi? Hindi. Ano ginambal sila sa Bible? What would Jesus do? Kung si Jesus, ano yung brahon? Amo yung po si Limon? Kung si Jesus, sa narasing sitwasyon, ano yung brahon? Amo nang po si Limon sa WWJD. Kaya ano mo brown ni Jesus, kung narasa sa imo nga sitwasyon? Ano ba lang ang brown ta kung may problema kita? Ano ba lang ang brown ta kung hindi ka nakabalo kung ano nato na bata, imo nga bana, imo asawa, imo utod kung problema nimo? Ano ang ba sa Bible? Kastiguhon mo? Palayason mo? Or imo nga hindi mo pagpa-eskwelahon? Hindi ka naging mag-eskwela, kung tatot na ka. Ayaw man. Ano nga ba sa Bible? Ito nga mo yui mo ba? Istorya ha? Istorya ha? Hindi pagmulaya. Istorya ha, heart to heart. Anak, ano yung problema? Kabalo mo yung mga bata na hindi madalas kastigo. Pero sa istorya, pwede mo madala. Pero may mga bata, isa na ng istorya, hindi madala. Ano? Grabe na si Ganyo ka. Kasi ko, okay? Ha? Ay, gusto mo ikaw na ang sulok-sulok. May mga bata na hindi madala sa mahinay istorya. Kinaglan may paong kamay. May paong kamay. Hindi sulok-sulok. Hindi yung kastigo. Grabe kayo sa gani ha. Magbata ka gani. Uy, may mga dalaga, di ba lang? Kasi kung magpangaluyang ka kami, hindi sila may basin, wala kasi sa gani. Joke lang na, ladies. Kasi may mga pangaluyang natin si Sagani. Joke lang na ni Sagani. Hindi madala. Pangamuyuan. Kaya kung pwede hindi mo pangamuyuan. Pagkak mo, si Gigi kasi dyan, layhan ko na pangamuyuan ko na. Bisan si Pastor, sa magkatulog, kami sila ni Pastor, ginaano mo ko? Wala, ginay-kapikap ko lang imulo, pero sa kabalo, pinangamuyuan ko na sa... Ikapikap, balang ulo, bala? Na, Tita Claire? Kapikap, balang ulo, ninong panin? Anong panin? Or sinong panin may kapikap siya imulo? Kapikap, pagkak pangamuyuin. Pangamuyuin yung mga kabataan. Hindi nyo na sila madala, pero ano yung kamastig mo? Kinanglan kinayang Ginoo magpangikot sa ilang kabuhi. Kag may mga times, kita nga mga ginikanan, mabudlay kita, may struggle kita. Kung bata pa sila, gamay pa sila malupos. Pero once na naglagko na sila, mabudlay na. Kinanglan mo kita sila nga buligan kag tudluan. So if you know the Word, mati ka mo, if you know the Word of God, you will know how to walk. Kung balaan mo pulong sa Ginoo, kabalo ka kung paano mag-walk. Sa eskwelahan, balaan na mo may problema. May mga problema ang mga parents. Kamay lang yan.
Abo, wala gani pa laghog ang bata na wala lang, nasakit lang. Grabe na, mapa-principal sa office na kayong bata niya naigo sa kamot. Natampaan, pero wala mo naglagog. Tapos ang bago no sang bata, mami na ano po na, igo ko sang siko. Ay kinlantaw kung may ara problema, nagibi ang bata, wala man. Pakatugis sa principal sa office kay masettle kami. Actually, pag nag-settle kami, hindi ang bata may problema, ang nanay. Ang bago galing sila, po ma'am, sa una gani, kakatusmo kita, kakalabalintong kita, ito wala man no? Ito wala man yan. Kamo, kagi kamo. Uy, gani kakatong kita nga ginikanan dito, wala sa na ano ah. Pero subong grabe kita. O kabalo ka mo, mabalani mo ka na imubrahon. Kung kabalo ikaw sa puno sa kanya. Kung mag-settle ko sa ila, wala ko dana nga nagapangaki. Tingala sila wala kang pangaki sa Chechuan. Hindi ko yung mangaki na. Istoryahanay lang kita. Basta kung sala-sala, kung tama-tama. Sa akong mga teachers, alam mo yung ginambalang ko sila, hindi ko yung mga sa inyo. Wala ko yung buyayaw o nagapang mulay o kung kapangambal man worse. Kag never ko mag-inakigan among teacher in front of many people, in front sa among mga parents. Ngaman, kaya gusto ko respetuhon ko sila, kag gusto ko respetuhon sila sa mga parents. Bago sa ila, mag-dress up ka mo yung tsakto, magpagwapa ka mo. Walang tawasan kong iba nato ng mga teachers na rin. Magwapa ka mo para makita nila, hindi ka mo dapat nila ma-underestimate. Teacher ka mo, kag kamuyang kabalo sa inyong classroom. Kaginabalan ko na sila, kung may sala sila yan, hindi ko yung mga akit sa inyo. Basta, kung sala ya sala. Kung maglakad man ka kuya, kung malakad ka mo, lakad, you just go gracefully. Pero kung maglakad ka mo, nga wala ka, nga naglakad lang ka mo, wala nyo kinumbrahin yung trabaho, wala na ka mo balikan, sorry lang. Kaya mga akik sa inyo, pero basta, kung magkanto ka mo sa akin, hindi na ko yung mabatong sa inyo. Hindi ko yung mga away mga utod, hindi ka mo kinanglan mag-away, hindi ka mo kinanglan magpa-stress, para lang maging straight ka mo, para maging firm ka mo sa inyong mga desisyon. Kag hindi ko gusto mamatlog sila sa ako, ginaakikal ko sila, kag ginawalwalan ko sila. Kundi maakik sila, kundi mahatlog sila, kay firm ko sa ako mga desisyon, kag kung may sala sila, sala. Kaya tagaan grace sa mga tao. Kay kabalo kaya, si Lord, si Lord, although nga si Jesus nangakik, hindi pala ay magpangakik ka? Yes. Hindi pala ay magpangakik ang basta Bible, kahit pag hindi nato, direction, pwede ka mo kapangakik, pero hindi ka mo magpakasala. Yes. Be ye angry and sin not, unang sa Bible. Pwede ka kapangakik. May mga times ka pangakik kita, pero hindi ka magpakasala. O, kung magpangakik ka kag nagpakasala ka, tama na hindi? Hindi eh. O, kung nara ka na sa imong balay, magpinangakik ka, pag magpinamuyayaw ka, o di ka magpakasala ka na. Pangakik ka lang, basta hindi ka magpakasala. Amo nang guide na ito, actually. Amo nang kinabasa ang Bible, naintindihan nyo? O, pwede ko pala ka pangakik? Pwede. Pero hindi ka magpakasala. Last, God orders steps, not leaps. Si Lord nag-order sa aton steps, hindi lumpat. Steps, hindi lumpat. Anong diferensya sa step at sa lumpat? Ha? Abi EJ, lumpat, babe? Wala din si Chloe. Si Chloe, tanya ako pa ako nun. Patambligon. Di ba lang kung kalakad ka, steps lang, lakad ka lang. Pero kung lips, nagalip ka, nag-jump, nagalumpat ka. Or nag-skip ka. Nag-skip. Gusto ni Lord, si Lord dyan kung mag-order sa aton steps. Lakad lang yan. Hindi yan lumpat galing, kaya kita kong is up.
Gusto natin malumpat kita, ma-skip kita. Sino sa inyo skip sa inyong klase? Ha? Nag-skip ka mo? Hindi ka gusto sa teacher, ma-skip ko. Di ba? Pau terror gini si ma'am. Terror gini si ma'am. Hindi ko rin siya, ma-skip ko. Dapat kay Jesus, wala yung na-skip. Dalakat ka sa tama. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Many people, sa next. Many people want instant clarity. Full plans. Gusto nila klaro na tanan. Guaranteed outcomes. Gusto nila, amo ni mga sigurista, gusto nila nga, okay na, sigurado bitya. Gusto naton shortcuts. Hindi tasang gusto nga ginadetali ni Lord, anak, amo lang ni danay. Anak, amo lang ni danay. Faith is trusting, but God usually says, take the next step with me. Gusto ni Lord galing niya, i-guide niya kita sa tanan naton nga step. One step at a time. Faith is trusting God one step at a time. Gusto ni Lord na mag-walk kita sa iya one step at a time. Galing gusto nato, mabal si Lord, o sige, magkadto kita sa Kinaan. May gusto nila shortcut, nabal ni Lord hindi. Ari yung pakatuta ka mo sa wilderness. Kay ngaman, gusto ni Lord may process. Kung naka-attend ka mo sa ato na online fellowship with Pastor Roger, sa linya, may destruction, alin sa sanctification, pagkanto sa transformation. Gusto sa Ginoo nga baguhon kita. Gusto sa Ginoo nga baguhon kita. Galing hindi na gusto sa process, gusto na shortcut. Hindi na gusto mag-agi danay sa low position, gusto ta manager na yun. Ay, hindi ko gusto mag-apply. Ay, ma-apply ko work, makita ko trabaho. Ano, mo na pagkita ang trabaho? Gusto ko mag-apply manager, sir. Manager ka na dayon? Hindi pwede janitor danay? Or simple lang danay na empleyado? Hindi pwede clerk lang anay? Kabalo ka mga manaming mga manager nag-start anay sa clerk. Manaming mga manager nag-start anay janitor. Kamang kami ni Pastor nagagi kami dyan manugtinlo ka. So sa Liganes kami, ang amon nga kami taga-tinlo, si Pastor taga-silig, ako taga-tinlo man, taga-tinlo sa pulpit, taga-tinlo, taga-arrange sa amon cheers. Si Pastor naga-keyboard, ako naga-kanta. You start anay small. Hindi danay nga, kabalo ka mo daw nga gusto magpagkita trabaho, wala kaya akong kakita trabaho ka man. Kagapili sila trabaho. Kung gusto ko yung makakita ka trabaho, hindi ka danay magpili. Amo na si Gigi sa Dubai, kabalo ka mo, hindi lang malugpo sa kila trabaho. Nagsubok man namin trabaho ni Gigi, kasi manami siya ng company. Pero kabalo ka mo nag-start si Gigi, clear man. Nag-start siya dito, kabaligya siya sa mga gadgets. Ito Adidas na di meron ng mga sapatos, no? Baligya sa mga sapatos. Kabalo ka mong kilistara ni JJ, niya kwarto, wala siya na po. Na, ito CR ka na po, nagkatuto si Janty. Bed ini, tapos ang malang niyo, dahil lang ka daw, kaya hindi ka na maigo. May isa ko ka-friend na pastor man, Pastor Santique. O tanay kami na kay Pastor Pansang nagayon sa young people kami. Nagpapumusta sa ako, naman niya, Diyo, pumusta ka na. Siling ko okay man sa grasya ni Lord. Siling niya, wala ko na makasita sa imo man niya. Ko okay lang, wala problema. Siling ko, ikaw kumusta ka. Siling niya, bago lang siya ko na nagwa sa ospital. Eh, may heart problem siya, pag may gamasakit siya, daw ako lang sakit. Siling niya, dumabigay na akong lawas sa kanya sa ako. Siling ko, sige lang, malaga ng tagyapon kay Lord. Siling niya, tapos siling niya, si nanay, harap sa ospital. Sulod si nanay, kami leukemia. Tapos ang bal niya, napuli kami tanan.
Tapos ang ako mutod nga ito sa Dubai, gusto tayo magpulit. Pero hindi siya magpulit, kaya siya kwarta. Dodaying na si mama nila, pero hindi siya magpulit, kaya siya kwarta. Parang sa Dubai. Amo lang masuko yan. Kaya gusto mo yan, tani makita ang imo nanay nga nag-ingalo na. Way ka kwarta, naglakad ka kay para na may kakwarta, makakwarta ka, pero hindi ka kapulit, kay way ka kwarta. Kung wala na direction, wala sa aton life, kay way na kamamangkot kay Lord. Lord, ano gusto mo sa ako? Lord, anong imong plano para sa ako? Gusto natin shortcut, hindi na gusto may process. Kabalo ka mo nga man may process si Lord. Nga man na may ara, ang balik Pastor Roger, may ara in between from sanctification to transformation. Kaya gusto niya ma-process ni Lord. Nga man nga, yun sa kinaalin sa Egypt, pagkato sa Kinaan, nga man kinanglan mag-agay nila sa wilderness. Na actually, pila lang kaadlaw dapat makaabot na sila sa Kinaan. Naman paabot ni Lord sa 40 years. Naman. Kaya gina-process ni Lord atong character. Gina-process ni Lord atong character. Kabalo ka mo naman nga wala pa daw, Lord, may dugay, lagi siya akong blessing. Yung lagi ako niya kaabot. Kaya balik mo, Lord, ka, promise mo na kag. Naman, basi hindi ka pa ready sa blessing. Mangkutay magagaling mo, Lord, anong pag kinanglan ako, Lord, nga mga basi hindi pa ko ready man mo, Lord. Kung gusto mo nga i-bless ka ni Lord, nabala si Lord, Lord, tuluin ko, i-guide ko, tagay ko direction, tuluin ko, para makaabot ko madaan dito sa blessing. Maangkon ko madaan ng blessing na gina-prepare ko para sa ako. Hindi ka mag-jump. Lakat lang, hindi magsako pala. Sino sa inyo kasako per me? Kada maglakat ka, kada mag-drive ka, doon kasako ka per me. Magugani kay humor mo, doy, ari ka doy. Kaya gin-overthinkan mo kung saan naglikan. Tapos sinahan ko pa sa... Grabe, hindi nga dalagan, iyaya. Kung isa magpadalagan, palang ka sa motor. May mga motorista ya, magpadalagan, motor ya. Mabanihana. Pas, okay lang na. Pas pala mo kinaupul na sila. Sige lang kinaupul na sila. Grabe, wala ikat na nila. Pagtapos, tasig-tasig sila magpadalagan. Wala yung kaso sa akin kung ikat ko ninyo. Wala yung kaso sa akin. Basta magpadalagan ka lang eksakto. Hindi ka lang madisgrasya. Bago nga ni, wow, grabe si Liumar magpadalagan. Ang iyahimit, tarang pa sa siko. Ay, grabe. Joke lang nito yan. Ikaw mamingot to yan. Hindi magsako. Pero may bala, nagkakapasok kita kaya kasako na permi. Lakat lang bala ba ni Lord? You take the next step with me. Hinahinay lang. Ang bala si Lord, i-guide lang po, tuloy ko, Lord. Ang lamp bala, hindi spotlight. Ang lamp, ang word ni Lord, light, daw flashlight. Hindi isang spotlight na makita ko pag inapunta-punta. Pari lang, ang imo lang makita, ang tira lang sa malapit lang. Subong nag-obra ko sa aton nga system, sa aton discipleship. Yan taga mo sa Ginoo, sang duwa pa lang. Tapos rin ko, sige Lord, next naman. Amen? So faith is trusting God one step at a time. Obedience to the next step releases the next instruction. So ligi lang si Lord, kitagaan niya na ka sa next instruction. Hallelujah. Thank you, Lord. Before ko mag-close, faith is trusting God one step at a time. And obedience to the next step releases the next instruction. This year, 2026, let God guide your life. Amen?
Let's all stand.